Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumayo. Mga kapatid, pasalamatan natin at purihin ang Diyos sa lahat ng mga biyayang pinagkakalob sa atin, lalo tigit sa bigay niyang buhay. Ihalay din natin ang misang ito para sa lahat ng mga nagdiriwang kanilang kaarawan sa araw na ito at sa buwang ito ng Setyembre. At para rin sa mga taong ating ipinagdarasal at sa ating mga kahilingan sa Diyos araw-araw. At sa kapistahan ng kamalmahalang pangalan ni Maria, ialay din natin ating mga panalangin sa mahal na ina ni Jesus. At upang tayong narito ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawaan mo kami, Kristo. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban, pakundangan sa pagdalangin ng laging Berheng si Mariang mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kalwalatiang walang katapusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, yaman tinanggap ninyong Panginoon si Kristo Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya at isalig sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at laging magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhan
at magdarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya ay maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo ay tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo ay binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay na ni Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilupig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan ng kanyang pagtatagumpay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Ang Panginoon Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya ay hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino ay hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay namamahalagi. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila magpakailanman. Ang Diyos ay mapagmahal, tanay pinauunlakan. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nananalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad
at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang Makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpapagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita na ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Brit Bar ang tawag sa seremonyas ng pagpapangalan sa mga batang Hudyo na babae. At ito'y nagaganap sa mga 1 linggo o kung kailan ang gusto ng magulang. Sa lalaki ay dapat na siya ay mabigyan ng pangalan sa 8 araw. Doon talaga yun, 8 araw sa pagtutuli ng sanggol. Sa babae ay hindi ganoon. May kalayaan ang magulang kung kailan nila pangangalanan ang babae. At sa araw na ito ng kapistahan at paggunita ng simbahan sa kamalmahalang pangalan ni Maria, ay alam natin na ang lahat ay binibigyan ng pangalan. Kaya pati ang mahal na ina ay binigyan din ng pangalan na sinasabi nga ni San Lucas na ang pangalan ng magiging ina ni Jesus ay Maria. Sa kaugalian ng mga Hudyo, kalimitan po ng pagpapangalan, yun po yung parang pagbibinyag, pagtanggap sa kanila bilang mga Hudyo. Ang ginagawa sa pagpapangalan ay kuminsan ay kung ito ay sa mangyayari sa weekend, ay Biyernes at Sabado. Alam naman natin ang Sabado ang araw ng kanilang pamamahinga. At ito ay ginaganap ang pagpapangalan sa mga babaeng bata o sanggol. Subalit, kung hindi pwede, ay pwede rin po yung private o sa bahay. Kaya kung inyong maalaala, si San Juan Bautista ay sa bahay pinangalanan kasi nga, di ba, kapapanganak lamang. At ang mga batang Hudyo, kung sila ay sumapit na sa 12 o 13 taon, ay pwede na silang pumasok sa sinagoga upang magbasa ng Torah. Kaya dito natin malalaman na bago pa lamang sila maging 12 taong gulang, ay tinuturuan na po silang magbasa. Kaya nalaala ko tuloy, yun ang kulang sa ating mga magulang ngayon. Dahil dapat doon nagsisimula ang pagtuturo sa mga bata, sa mga gawaing pangkabanalan. Kaya natuturuan mo na sila ng dasal, natuturuan mo pa silang magbasa. Diba? Kaya mas higit na maganda yun. Wala ngayong panahon ng mga magulang sa pagtuturo. Yung rosaryo na lamang na
paulit-ulit iyon at binabasa rin, ay matututo doon ang mga bata. Wala kung ano-ano ang pinagagawa ng magulang, pero bahagi yun ng kanyang tungkulin bilang magulang. At doon sa pagpamahalan sa mga bata ay ang binabanggit ay dinadasal. Dasal ay yung pagbabasbas ng Diyos sa mga Israelita. Yun isa yun sa mga ginagawa sa seremonyas sa pagpapangalan sa batang babae. At ngayon sa banal na ebanghelyo ay ito yung ginagawa ni Jesus. Nagsisimula lahat sa ugnayan niya sa kanyang Ama. Kaya si Jesus, binabanggit dito, na umahon sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kasi mahalaga yung magdamag na nanalangin. Kaya yun po yung simula ng lahat. Ang lahat ay dapat magsisimula sa pag-aalay sa Diyos at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pag hindi doon nagsimula, kaya nga hindi kataka-taka, saan pupunta ang ating mga anak? Diba? Kaya ang binyag na yan ay simula yan At ang binyag ay isang panalangin ng sambayanan. Kaya palagi kong sinasabi, pag kayo ay nagpabinyag, pag kayo ay sumama sa binyag, magdasal. Kasama kayo sa dasal, hindi kayo nanonood, hindi kayo nagpipicture lamang, hindi kayo naroon lang nakatayo. Tayo'y nagdadasal, nakikipag-ugnayan sa Diyos upang ang batang ito na ating wini-welcome sa ating simbahan at sa pananampalataya ay maging, una sa lahat, ay maging mabuting anak ng Diyos. Binabasbasan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating mga seremonyas at dasal. At dahil yan din po yung halimbawa ng ating Panginoon. Ngayon, sa buhay natin ay mahalaga ang dasal. Subalit, ay binigyan nga rin po tayo ng Panginoon ng utak at ng damdamin para gamitin ito sa ating mga pagdarasal at sa ating mga desisyon. Kaya, kung inyong mapupuna, ay binanggit dito na tumawag si Jesus ng 12. Subalit, ay basta na lang ba niya tinawag yung mga iyon? Hindi basahin natin ang Ebanghelyo ni San Juan, kung saan yung naroon sa kasalan sa Kana, naroon na yung mga alagad ni Jesus. Sino yon? Mga alagad sila ni San Juan Bautista na naging alagad ni Jesus. Kasama doon si Andres at si Pedro. Kaya bago pa pinangalanan ni Jesus yung kanyang mga alagad at tinawag, ay kilalanan niya sila. Kilalanan niya. Kaya binabanggit rin kung kanino silang mga anak. Anak ni Alfeo, anak ni Santiago, siyempre si Juan at si Santiago, anak ni Zebedeo. Kilala sila ni Jesus sa kanyang paglalakad at pagtuturo. Kaya mahalaga yun na ating pong pinag-aralan, ating tinitingnan, ating binibigyan ng panahon, ating ipinagdarasal. Doon lamang tayo makapagdesisyon, ito yung tama dahil ito yung ibinibigay sa aking patnubay ng Diyos. Kung hindi natin napag-aralan ng husto at tayo nagdedesisyon kaagad, ay maraming beses na tayo'y pwedeng magkamali. Pangatlong bagay ay ang lahat ay nakukuha sa panalangin. Ang lahat. Kaya panalangin sa paghirang sa atin ng Diyos bilang mga anak, panalangin sa ating mga desisyon sa buhay sa paghirang ng mga taong bahagi natin, at panalangin din sa mga sakit na ating nadarama sa katawan man o sa kaluluwa. Kaya mahalaga yung panalangin sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Kaya ito yung ating pagsisimba, yung ating pagpunta sa mga puon, yung ating pagpunta kay Poong Santiago. Lahat yun ay ating iniaalay sa Diyos. Kaya dito sa
sa banal na ebanghelyo, maraming pumunta kay Jesus mula sa Tiro at Sidon, mula sa ibang bayan upang magpagaling. Dalawa yan makinig sa Kanya at magpagaling. Pakinggan natin siya sa ating mga panalangin. Hindi lang yung basta tayo magdasal. Pakinggan natin ano bang gusto niya sa buhay natin. Paano natin matatanggap yung Kanyang mga ibinibigay na mga pangyayari sa buhay natin. Yun makinig tayo sa Kanya at manalangin na tayo'y pagalingin. Kaya nakalagay dito sa banal na ebanghelyo ay pinagaling niyang maraming karamdaman, ang mga pinahirapan ng masasamang espiritu. Nabasa ko lang nung isang araw, yung meron palang, sabi ng exorcist, meron palang demonyo ng depresyon. Kaya kung minsan na hindi po natin mapagaling doon sa advice, sa counseling o maski sa psychotherapy, ginagamitan ng psychology. Yun ay dahilan sa demonyo ng depresyon. Meron din po ang demonyo ng katakawan, greed. At ang pangalan, Mammon. Kaya ang Mammon ay pwedeng pera o kapangyarihan, katakawan sa kapangyarihan man o sa ano pa mang bagay. At ang demonyo na tinatawag doon ay Mammon. Binabanggit yan ni Jesus Kaya dito, masasamang espiritu ay pinapaalis. Kaya isa pa rin yung pinapanalangin natin. Hindi lang yung karamdaman, kundi yung masasamang espiritu. Dahil meron talagang masasamang espiritu. Karanasan niya ng maraming tao, lalo na nung mga pandemic. At higit sa lahat, ito ang sinasabi niya sa huling bahagi. Dahil naroon yung ating pananampalataya sa Kanya. Kaya yung palaging hinihingi sa atin ni Jesus, sumampalataya ka, ikaw ay manalig. Dahil dito, sinasabi, sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya. Mahipo laang, di ba yung babaeng inaagasan, nahipo lang ang laylayan ng kanyang damit. Kaya siya ay gumaling. Di ba? Dahil naroon yung ating pananampalataya. Kaya hindi natin pinagbabawal humipo kayo sa imahe ng mahal na Birhen, sa laylayan ng kanyang damit, o sa kay Jesus, o kay Poong Santiago. Naroon yung pananampalataya natin na mahipo lamang natin ang namamagitan sa atin kay Jesus ay tayo'y gagaling dahil siya'y makapangyarihan sa lahat at nagpapagaling ng lahat. Sa pangalan ni Maria at lalo tigit sa pangalan ni Jesus, tayo'y manalangin at tayo'y magpapagaling sa lahat nating mga karamdaman sa katawan, sa kaluluwa at kaisipan. Magsitayo na po ang lahat, patuloy tayong manalangin. Tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang hinirang upang sundin ang Kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais ng Kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Sa bawat dasalang tugon ng lahat, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ang ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bokasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo.
Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay at nagahari magpakailanman. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa kagandang loob, narito ang aming mialay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para mag-inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ayon natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaniyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay magpaging dapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na berheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiya. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Berheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyaot ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ni Poong San Jose, ng mga apostol ni Poong Santiago at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalulugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak naming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. At bilang mga anak ng Diyos na palaging lumalapit sa ating Diyos Ama, ipahayag natin ngayon ang lakas loob. Yan mo kami ngayon. Kami sa aming mga sala. Tukso at iadya mo kami sa
sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At Magbigayan tayong lahat ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po. Kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, at mapalad tayong lahat ngayon ay nanyayahan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. De la voz apache, Lord, make me an instrument of your peace. Lasciarlo sanare l'amore. When there is hatred, let me so love. There is
la vostra pace. Lord, make me an instrument of your Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Berhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa katulad mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At at pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos nating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.